Asan nga ba? Dito lang pala eh. Teka, gaano kalayo pa ba? Malapit na tayo. Pambihira naman. Nagpatawag ako ng special coach para turuan ka. Sasamahan ka ni Aya. Anong special coach? Makinig ka. Sa totoong laban, lalabanan mo ang sarili mo. Yun ang huwag mo kakalimutan. Soichiro, tayo na! Ha? Oo. Parang tuwang-tuwa ka dyan Bakit ba, Aya? Siyempre naman, first date natin to. Masaya-masaya ako, first date. Isipin mo ang gusto mong isipin. Ikaw naman kasi, Soichiro. Wala ka nang inisip kundi si ate. Ha? Hindi, wala yun. Tara, bilisan na natin. Teka, ano ba? Ha? Ito ba? Ito kasi nakasulat dito eh. Excuse me po. Galing po kami sa Todo High School Juken Book Club. Hinihintay ko kayo. Sige, pasok. Ang boses na yun. Si Mama? Teka, Mama! Ano ibig sabihin nito? Ako ang magiging special coach mo, Soichiro. At bukod sa akin, may isa pa. Binabati kita, Ginoong Magabaray. Siya ang master ko at ang dating head ng pamilyang Takayanagi. Si Master Dogen Takayanagi. Ha? Takayanagi daw? Ang papa mo. Nag-umpisa ng kumilos si Master Dogen. Wala tayong oras para matulala ka dyan na parang sira, Soichiro. Isang buwan na lang ang natitira. Kahit sandali lang sasanayin kita para makabawi sa 10 taon na naksaya. Tandaan mo yan habang sinasanay kita. Nakita ko na siya. Dati pa, nung ginagamit kong liyugan. Siya pala, ang mama ni Soichiro. Umuwi na nga tayo, Aya. Kalokohan ito. Labo talaga. Hindi ugali ng mga magulang na makialam sa away ng mga bata. At saka isa pa, hindi ba ikaw may kasalanan kaya namatay yung kapatid ni Natsume? Kung magpapaturo ako sa'yo, siguro higit pa sa makikipaglaban na matututunan ko. Ha? Teka, Soichiro, teka! Direkta ka nga ako magsalita. Kung hindi lang humingi na pabor itong si Makiko, siguro hindi ako magpapakita dito. Pero, sabihin na lang natin na nandito ako ngayon para makabawi sa mga kasalanan ko. Ang may tuturo ko sa iyo gamit ang katawang ito ay mga leksyon na siguradong hindi magiging mahirap para sa iyo. Basta handa ka matuto, payag akong turuan ka. Soichiro, gaya nga ng sinabi ko, ang karanasan na galing sa aktwal na labanan ay isa sa mga bagay na magpapalakas sa isang martial artist. Nakapanghihinayang kung aalis ka. Marami kang masasaksihang labanan kung hindi ka aalis sa dojo na ito. Anong ibig niya sabihin doon? Bahala nga kayo dyan. Teka, Soichiro! Teka, Soichiro! Tama ka. Mukhang ginawa nga niyang inaasahan mong gagawin niya. Ganun talaga ang batang yon. Pues, kung ganun, Lagpas na sa lakas ng normal na tao ang naabot ni Mitsumi. Hindi na natin mapipigilan kung gamit ang normal na paraan. Kailangan magdesisyon. Kung hindi siya lilipad papuntang langit, malulunod siya sa dugo dito sa lupa. Alin na magbubukas ng pinto at magpapakita? Ang Shoryu o ang Kokoryu? Talaga bang uuwi na lang tayo? Bihira ka mabigyan ng pagkakataong ganito, no? Magaling si Master Dogen! Ano ka ba? Seryoso ka ba dyan? Baka nakakalimutan mong isa sa mga kaaway ng kuya mo matandang yun. Seryoso ako! Alam mo, matagal na kitang gustong tanungin Hindi kaya may sayad ka sa utak? Ano sa palagay mo, Aya? Ang yabang mo, Soichiro! Hindi ba ikaw masyado kapag-isip bata? Tsaka bansot ka! Walang kinalaman dito ang height! Tadyakan kita dyan Tadyakan? Talaga, Soichiro? Matatadyakan mo ko?
Sigurado kang kaya mo? Ano ka mo? Akala mo kaya mo ko? Sige, subukan mo ako. Masyado ka pang mahina. Pero kung makapagsalita ka, akala mo napakalakas mo. Suichiro, nakakainis na yung ugali mo! Ikaw ang pinakamahina sa atin, pero ikaw din ang hindi nagsisikap lumakas. Paano ka lalakas kung ganyan? Wala kang pag-asa. Pasensya ka na. 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 Tiisin mo lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Suichiro, maniwala ka. Kaya mong higitan ang lakas ng kahit sino. Kaya patawarin mo ko. Patawad. Ako nga bang pinakamahina? Hindi ba ako nagsisikap lumakas? Baka tama nga siya. Ano na bang ginawa ko mula nang pumasok ako sa eskwelahan? Wala akong ginawa kundi makipag-away. Nilibot ang iba't ibang lugar. Pero hindi naman ako nanalo sa kahit anong laban. Walang pagbabago sa akin. Hindi pa rin ako lumalakas. Kung hindi ako magpapalakas ngayon, kailan pa kaya? Tama siya. Teka! Aya, tama ang lahat na sinabi mo. Totoo ang lahat ng sinabi mo sa akin. Bumalik na tayo. Suichiro! Ano ka ba? Iniwan mo ako! Ano ba? Ano? Sabi na nga ba masama ang kutob ko? Dun sa sinabi ng mama mo kanina. Ano? Marami kang masasaksihang labanan kung hindi ka aalis sa dojo na ito. Anong ibig sabihin nun? Kahit na nagretiro na siya, marami pa rin koneksyon si Master Dogen Takayanagi sa mundo ng martial arts. Hindi lang yon. Ang mga dating head ng 12 pamilya na pinilit ni Mitsumi magretiro, ang 12 tagapagtanggol ng lumilipad na Phoenix, ay nagbabanta pa rin sa kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Siguradong alam ng mama mo ang bagay na yon. Kapag gumawa ng hakbang si Master Dogen, siguradong magpapadala si Mitsumi ng mga magpapatumba sa kanila. Ganun? Ibig sabihin, ang pinakamapanganib na lugar ay yung bahay kung nasan sila. Hindi tayo pwedeng maipit dito. Sumugod tayo sa gitna! Yeah! Yeah! Ang bagay mo naman, Bob! Kahit matanda mas mabilis mo tumakbo kaysa sa'yo eh! Yan! Yan! Walang kwenta kung simpleng takbo lang! Concentrate ka din sa pag-awit ng balikat! Saka sinukan mo pa ang muscle mo sa tiyan! Ang bihira, si Suichiro sinasanay ng special coach. Ako naman walang ginawa dito kundi tumakbo. Huwag ka mag-alala, Bob! Mamaya tuturuan ka rin namin ni Takayanagi ng mga atake! Matututo ka rin! Huh? Hindi ka tulad nung sa bata. Matalino ang katawan mo, kaya hindi mo na kailangan ng special coach. Basta masanay ka lang sa ginagawa mo, madali mong mahihigitan ng lakas ng iba. Huwag mong babagalan! Hindi ang mga atake ang kailangan matutunan ng batang yun ngayon. Kaya ang katulad ko na walang kapangyarihan na Ino, ay walang maitutulong para lumakas siya. Sayang lang nga. Bakit ganito? Kahit ilang beses namin pabagsakin ng mga ito, tumatayo pa rin sila. Mukhang walang epekto ang mga atake namin sa kanila. Teka, hindi kaya sila... Oy! Huwag mong gagalawin yan! Switch. Oy! Huwag mong gagalawin yan! Lagot ka! Sinabi nang huwag mong gagalawin eh! Ah! 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 Ang tansin ko! Hindi ito malab! Ah! Ano ba naman? Nakakainis! Matatalo na naman ba ako? Lumakas. Gusto kong lumakas.
Gusto ko pang lumakas. Lumakas. Pero para sa anong dahilan? Para kanino ko dapat lumakas? Sino ba? Ah! Umiitim ang mga braso niya. Pati ang buhok. Ang dragon ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng Magabara. Ang dragon sa hangin. Pumapasok ang hangin sa ibabaw ng ulo at lumalabas sa walong lagusan. Ang lagusan ng dragon. Ang chakra. Master Dogen! Kung ganon... Ang mga taong ito ay hindi pinadala ni Mitsumi. Ang dating lumilipad na phoenix sa mga Takayanagi, ang 12 tagapagtanggol. Ang angkan ng Magabaray na tumatapos sa masamang spirito sa pamamagitan ng pagiging kapwa masamang spirito. Dito nagsisimula ang kanyang pagsasanay. Para siyang itim na dragon na pinagmalupitan ng kapalaran. Akala ko pareho yun sa oras na nakita ko nang sinupian si Kuya siya ng liyugan. Pero iba siya doon. Ibang nakikita ko ngayon. Parang hindi siya mabuti. Pero hindi rin siya masama. Hindi ko alam ang hangarin ng dragon na sumasapi sa kanya. Ayos ka lang ba? Oo, pero parang wala akong naalala sa mga nangyari. Talaga ba nakakagulat ang nangyari? Nagpalit ka ng anyo kanina. Puwera biro. Humaba bigla yung buhok mo tapos biglang nangitim. Nagpalit ng anyo? Kung sakaling makokontrol ko ang kapangyarihang yun, baka magamit kayo sa laban. Malalabanan ko ang mga halimaw. Yung mga nanggugulo sa akin. Aba, syempre pwede yun. Yun ang dahilan kaya nagsasanay ka ngayon. Talaga? Ang importante ay lagi mong alam yon. Ang Zen ay ko, ang ko ay Zen. Importanteng malaman mo yon. Mahihirapan kang makakita kung pangit ang tindig mo. Kung pangit ang tindig mo, hindi gagana ang utak mo. Ano ito? Higanting ako? Hindi, ito ay... Pag mas malaki ang kalaban ng isang tao, lalong hindi naiisip ng maliit na kalaban kung gaano lang kalaki ang kalaban nila. Soichiro? Sige nga. Subukan mong lumayo dito. Kapag tumingin ka galing sa malayo, mapapansin mo na ang isang bagay na malaki kapag malapit sa'yo ay maliit lang pala at parte lang ng isang bagay na mas malaki. Bakit anong problema, Soichiro? Ang Zen ay ko. Ang insekto na yon at ang ibon na kumain sa kanya ay parehong bahagi mo. Lagi mong tatandaan yon, Soichiro. Ang parte ng nandito ngayon ay isang bahagi mo lang. At saka, ang buong pagkatao mo ay isang bahagi lang ng mundo. At ang mundo na yon ay isang bahagi mo lang din. Ang hangin ay enerhiya lamang sa parte ng mundo na dumadaan sa katawan mo. Pwede mong tularan ng Shoryu na lumilipad papuntang langit o tularan ng Kokoryu na yumayanig sa lupa. Ang Yonko ang magdidesisyon kung aling doon ang tutularan mo. At sa'yo din. Si Soichiro Nagi, gumawa ng hakbang ang papa ko para tulungan siya. Di ba pare? Dati pa naman idol mo na si Shin, di ba? Pag nagmumotor kayo, lagi ka nasa likod niya. Parang nga lagi mo siyang hinahabol. Nagkagulo lang na nangyari yon. Nahigitan mo na si Shin. Ang kawawang loko naman pumanaw. Pero alam mo,
Pag nagmumotor ka, parang hinahabol mo pa rin si Shen hanggang ngayon. Parang nasa likod ka pa rin niya. Hindi ba parang oras na para tumigil ka na sa kakahabol sa kanya? Yan lang bang gusto mong sabihin? Oo. Mitsumi, ito lang ang tandaan mo. Ayoko nawawala sa akin ng mga kaibigan ko. Kahit isa lang, hindi pwede. Importante sila lahat sa akin. Umamin ka, hindi ka pa naliligo, no? Kapon pa. Ganun ba? Ganun ba ang nangyari? Oo, ang galing nga na nangyari kay Suichiro dun sa dojo kanina. Bakit, Aya? Anong problema? Masama bang pakiramdam mo? Wala ito. Teka, ate, maliligo lang ako. Huh? Si ate pala, ang nagpakita sa puso ni Suichiro noong oras na yon. Si ate pala ang dahilan, kaya patuloy na nagpapalakas si Suichiro. Alang-alang sa kanya! Handa akong itaya ang buhay ko para lang sa kanya! Umanda ka! Tatalunin kita para sa kanya! Lumalaban siya para kay ate. Hindi ko malimutan yun. Nakita ko sila nung ginamit ko yung Ryugan. Nakaukit na yun sa isip ko at ayaw nang malis. Ayoko nang makita. Maniwala ka nga! Yun nga nangyari! Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Kung totoo man yun, hindi ako papayag na ganun kabilis ka lalakas. Imposible yun. Pero kung totoo yan, magandang balita yan. Nagi, Ano ba? Sinabi lang ang totoo nga yun eh! Sige, magsasanay ako. Pag nagawa ko ulit, ipapakita ko sa'yo. Maghihintay ako pero hindi ako aasa. Seryoso ako, maghintay lang kayo. Makikita nyo rin yun. Oo na. Pag nagawa ko yun, magugulat ang buong mundo. Tama! Talunin natin ang enforcement team. Pakitaan natin. Oh? Totoo kaya yon? Sinasabi mo yan ngayon. Pero ate, sigurado ka ba talagang lalabanan mo si Mitsumi? Aya? Seryoso ka nga ba talaga? Bakit tuwing umaga tinitignan mo pa rin ang litrato ni Mitsumi? Ganyan ka rin nung nangyari yun sa Reiki. Magaling ka lang talaga magsalita, kaya lumalabo ang katotohanan. Palaging pabago-bago ang isip mo, ate. Dahil doon maraming nasasaktan. Ganon ka rin pagdating kay Suichiro. Ginagamit mo lang si Suichiro para makaganti kay Mitsumi. teka, ano ba talagang problema ha, Aya? Ang dami mong sinasabi. Madaming problema si Master at ang enforcement team. Komplikado yun, hindi mo masasabi yan ang hindi mo alam ang lahat ng nangyayari. Ulit ka dyan! Aya, magtapat ka nga sa akin. Ganyan ba talaga kalitang tiwala mo sa ate mo, ha? Bakit ka ba ganyan? Kasi... Pasensya ka na. Aya! Ang sama ko. Napakasama ko talaga. Siguro, galit na sa akin si Suichiro ngayon.